Isang ordinaryong umaga ng Lunes. Tahimik ang komunidad sa Heritage Woods, Port Moody, Canada. Pero noong January 18, 2021, may isang babae ang biglang nawala. Her name was Trina Hunt. 48 years old, masayahin, mahilig mag-hiking, malapit sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Ayon sa asawa niyang si Ian Hunt, umalis daw ng bahay si Trina para pumasok sa trabaho. Pagbalik daw ni Ian ng hapon, wala na si Trina. Pero ang mas nakakagulo sa kwento, naiwan sa bahay ang cellphone, ang wallet, at ang susi ni Trina. At doon nagsimula ang isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nasasagot. Maaga daw umalis si Ian papunta sa kanyang trabaho. Pag-uwi niya, napansin niyang wala si Trina. Hindi raw ito normal. Hindi basta umaalis si Trina ng bahay nang walang dalang cellphone. Lalo na at naka-work from home setup pa noon dahil sa pandemic. Walang senyales ng sapilitang pagpasok sa bahay. Walang bakas ng gulo. Parang bigla na lang naglaho na parang bula si Trina Hunt. Agad siyang nireport bilang missing person. Noong una, maraming umasa na baka may emergency lang o personal space na kailangan si Trina. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ng kanyang pamilya. Habang naghihintay ang komunidad, mahigit 500 volunteers ang sumali sa paghahanap kay Trina. Naglakad sila sa mga trails, sa gubat, at sa mga kalapit na lugar. May search dogs at aerial support din para sa kanila. Naglabas din ang pamilya ni Trina ng reward na hanggang $50,000 para sa anumang impormasyon na makakatulong sa kanyang kaso. Sa social media, mabilis na kumalat ang pangalan ni Trina. Marami ang nagtatanong, baka siya ay may kaaway, may problema sa kanilang bahay, o kung may nakakita ba sa kanya bago siya nawala. Mahigit 2 buwan ang lumipas noong March 29, 2021, may natagpo ang labi sa Silver Creek area malapit sa Hope, British Columbia. Halos 1 oras ang layo mula sa bahay ni Trina. Kalaunan, kinumpirma ng DNA test na si Trina ang mga labi. Mula sa missing person, naging homicide investigation ang kaso. Dito nagsimula ang iba't ibang tanong. Paano siya napunta sa lugar na iyon? Sino ang nagdala sa kanya at bakit? Nang mga sumunod na buwan, ilang search warrant ang isinagawa kabilang na mismo sa bahay ni Trina at Ian. Pati na sa mga property na konektado sa pamilya ni Ian ay sinuri rin. Isang lalaki pa nga ang inaresto noong 2022 sa kanyang bahay, pero agad ding pinakawalan dahil walang sapat na ebidensya. Sa likod ng mga kamera at press conference, tahimik pero tuloy-tuloy ang investigasyon. Mahigit 130 officers ang tumatrabaho sa kaso. Mahigit 90 interviews ang isinagawa at daang oras ng video footage ang sinuri. Pero walang naihaing murder charge. Sa ganitong kaso, natural lang na ang unang titingnan ay ang mga taong malalapit sa biktima. At dahil si Ian ang huling nakausap ni Trina, hindi may iwasan ang public speculation. Mailan sa online communities ang nagtanong kung bakit tila tahimik siya sa media. May iba namang nagsabing hindi sapat ang ebidensya para direktang ituro ang asawa. Ang mahalagang tandaan sa batas, hindi sapat ang hinala, kailangan ang konkretong ebidensya. At sa kabila ng lahat ng usap-usapan, walang murder charge na isinampa laban kay Ian noon. Pero noong February 2025, 4 na taon matapos ang pagkamatay ni Trina, isang charge ang inihain laban kay Ian Hunt. Indignity to human remains. Hindi ito murder
at hindi rin manslaughter. Ang ibig sabihin, may aligasyon na may hindi wastong ginawa sa mga labi ni Trina, halimbawa dito ang hindi maayos na pagtrato o pagdispose. Ang maximum penalty para dito ay hanggang 5 taon sa kulungan. Malayo sa habang buhay na sentensya kung ito ay murder. Sa ngayon, wala pa ring direktang murder charge ang naisampa at dahil dito, mas naging komplikado ang kaso. Maraming teorya ang umiikot. May nagsasabing posibleng may domestic issue na hindi alam ng publiko. May naniniwalang baka may third party na sangkot sa mag-asawa. May iba rin nagtataka kung may ebidensyang hindi pa inilalabas ang mga pulis. Pero sa legal na aspeto, malinaw na kung walang sapat na ebidensya, hindi maaaring magdemanda ng mas mabigat na kaso. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon. Ang kaso ni Trina Hunt ay hindi lamang kwento ng isang missing person. Ito ay kwento ng community na nagkakaisa, ng pamilya na naghahanap ng kasagutan, at ng sistemang legal na kailangang maging maingat bago maghatol. May mga kaso na malinaw ang simula at malinaw din ang wakas. Pero may mga kasong katulad nito na kahit may charge na, marami pa ring kulang. At hanggang ngayon, iisa lamang ang tanong. May makakamit pa bang hustisya para kay Trina Hunt?